Okay, alright. Yan mga kaibigan ng Senador Rapi Tulfo ay talagang umiinit po at hindi po niya napigilan ang kanyang sarili na nakapagsabi po na ito ngang PCSO manager na si Mel Robles ay very dangerous man, mga kaibigan. Ganun po, no? At dahil nga sa ginawa nila nito pong isang luto outlet, no, na ang may-ari ay sumali po, no, ng isang prayer rally. At sabi nga ay pinipicturan umano sila ni Robles sa ginawa nilang rally. At yun na nga, no, ang nangyayari po ay na-terminate po ang kanya pong luto outlet, mga kaibigan. So kaya ay nakapagsabi nga Senador Rapi Tulfo na parang sobra na po ang abuso nito po nga si Mel Robles, mga kaibigan, dyan po sa PCSO, no? Dahil nga sa sabi nung ginang ay wala naman po siyang linabag, no, na mga rules dyan po sa PCSO. Sinunod naman po nila. Yun lang po, no, ang nangyayari na sumali po siya sa isang prayer rally at hindi naman din po sila nanggugulo, no? So ang pinagtaka po niya kung bakit po ay bigla po siyang bigla pong tinerminate yung pong kanila pong luto outlet, mga kaibigan. Kaya ito nga, ang video at pakinggan po natin ang sasabihin po ni Senador Rapi Tulfo, mga kaibigan. Talagang galit na galit po ito nga si Senador Rapi Tulfo. Kaya ito po, sama-sama po natin panoorin at sama-sama na rin po tayo magpaabot ng ating pong mga komento ukol nga dito sa issue natin pong bibigyan ng reaction. Portugal, okay. So, sige, mag-usap-usap po kayo. Kausapin si GM Robles, saka itong si Ma'am Javier. Kayo po, Attorney Pachag, kasama siguro si Chairman Reyes, kung ano yung pwedeng gawin na para maplansya yung problema. Yung pong lotto agents po, yung lotto outlet ko po 20 years na po siya eh. I have never violated anything in my contract. We remit every day. Lahat po ng takot po kami diyan sa mga violation kasi alam namin yun po yung reason para ma-terminate po ako. Kaya I was really, my whole family, my relatives, so they were quite surprised na bakit terminate na lang ng ganun dahil lang nag-attend lang ng prayer rally. I mean, lahat naman po ng tao may karapatan naman pong tumulong din doon sa ibang agents po para marinig po or ayaw po niya kaming dinggin yung aming the prayer rally in front of PCSO. Opo, doon sa kabilang side lang po. And we were not making noise. And the prayer rally is para telling PCSO na there is a problem, please help us. Yeah, we pray. We pray na ibalik po yung cancellation of tickets, ibalik po yung 2,000 na bigyan na po ng machine yung 2,000 out. At yung dalawang issue lang po na yun ang pinag-pray namin doon. Yun naman pala, Attorney Pachag. Nag-rally sila sa harap ng PCSO, nagdarasal na sana maibalik yung kanilang mga outlets. Ano masama po doon? Ba't pinersonal? Saka ako lang po talaga ang dahil kayo pong presidente. Sa dami po na nag-attend ng prayer rally, ako lang po. So, Attorney Pachag, please, when will General Manager Robles comes back? I understand up to 26th, Mr. Chair. 1 week po yata, Mr. Chair. Okay. Siguro po sa susunod na hearing, I want him here and then gusto ko pag-ayusin ko sila ni Ma'am Evelyn at maibalik yung kanyang outlet. Sabi niya, wala raw siyang violation for more than 20 years. Ginagawa niyang lahat na tama. And then nag-attend siya ng prayer rally, parang short of saying, nagdarasal at nagmamakaawa na sana maibalik niya yung mga lotto outlets nila nagsara and then napunada. Binalikan sila. Pamimersonal. Parang nakita ko dito kay GM Robles, parang he thinks he's God. That's grave abuse of power. Tama po. Grabe, really? No? This guy is very dangerous. You give him little power, he exceeds that power that was given to him. Totoo po yan, mga kaibigan, no? Dahil sa mga ginagawa po nitong si Mel Robles, no?
At hindi lamang po ang ito po ang ating nabalitaan, no? Grabe talaga ang abuso po nitong general manager na ito, no? Kahit na nga doon po sa mga result, no? Yung mga nananalo po ng luto, di ba? Mayroon pong issue dyan na parang mga yung kakilala, yung mga parang may connection sa kanya, yung palaging mga nananalo dyan po, mga kaibigan, di ba? So, yan po, no, ay dapat na mahinto sana, no? At mabago po yung mga nangyayari dyan sa PCSO. Hindi po maganda kasi kaya ito nga, no, Senador Rapi Tulfo mismo, no, ay talaga hindi po niya mapigilan, no, na nakapagsabi po, no, na inaabuso na po ni Amil Robles, no, ito nga kanyang pong posisyon dyan po sa PCSO. Grabe naman. Delikado to, nakakatakot tong boss niya na si Robles. GM Robles. Tama. Paano na kaya kung ito ay naging presidente ng Pilipinas? Baka lahat tayo, kunting mali lang dyan, kukulong tayo lahat. Nato. Kaya sabi sir, abusado tong boss mo. Yun. Si Robles, napaka-abusadong tao. Ayan na. He's playing God. Na wala dapat pwede bumangga sa kanya. Nobody should cross him. Otherwise, ayun. Grabe naman po, Attorney Pachag. I'm sorry, Attorney Pachag, this is not for you. This is for your boss. Diba? Pakisabi na lang siguro sa next hearing. I want Chairman Robles here at pag-ayusin natin sila. Gusto ko maibalik. Wala naman palang ginawa. Kayo ba ma'am, ng bato? Hindi kayo nagbato? Hindi kayo nagsunog ng mga papel doon? Hindi po. We only prayed. Hindi kayo nagsunog ng mga bandila? Hindi? Hindi po. Okay. Nagdasal lang po talaga kami and we did not stay long there. After the prayers, umalis na rin po kami. Oh, okay. Pero they took our pictures. I mean, from the office of the GM, they took our pictures. There were policemen who na pinadala doon. Nakita naman po ng mga police na, naman po, peaceful naman po yung prayer rally. Hindi po kami ng gulo. Sige ma'am, sa susunod na hearing, pag nag-attend si GM Robles, pag-ayusin ko kayo, and then i-request natin na ibalik yung inyo pong outlet. Yes sir, kasi yun lang po yung hanap buhay ko. Wala naman po ako ibang hanap buhay. Dito po sa ginagawa namin po, gusto ko lang talagang matulungan po yung mga na-displaced na lotto agents. At kaya nila ako ginawang presidente kasi naniniwala po sila na matutulungan ko sila. Maraming salamat po, Chair. Thank you, thank you. Now, So ayan po mga kaibigan, no? Kaya pala ito siya ay pinag-initan, biglang tinirminate po yung kanyang Luto outlets dahil siya po pala ang presidente, no? So, ganun po talaga ang nangyayari ngayon sa ating bansa, no? Gumagawa po ng rallies, lalo na po, no? Na against po, no? Sa ating pong gobyerno, yung mga tao na nagpapaabot po, no? Ng kanila pong mga hinaing sa ating gobyerno, parang pinipigilan na po, no? Ng ating gobyerno ngayon. So, talagang hindi po maganda ang nangyayari ngayon sa ating bansa, mga kaibigan, no? Na demokrasya naman sana, dapat po, no? Kahit na sino, kung mayroon man po tayong mga hindi nagustuhan na ginawa, no? Ng mga nasa posisyon, no? Sa ating gobyerno, pwede po tayo na magsalita para ipaabot po natin yung pong mga mali na kanilang nagawa dyan po, no? Sa pamamahala o pamamalakad, no? Sa ating gobyerno. Siyempre, tayong mamaya, no? Ang nagpapasahod po ng mga nandyan po na nakaupo, di ba, mga kaibigan? Galing po sa ating mga taxes yan, mga kaibigan. Ang pira na kanila pong mga sinasahod, tayo po nagpapakain dyan sa kanila. At parang hindi na tayo binigyan, no? Ng karapatan na pwede na magsalita kung ano man po yung atin pong mga hinaing. So katulad nga po dito sa nangyayari, no, na ito nga ay isang prayer rally lamang po, mga kaibigan. Dinadasal po nila na yung pong mga iba nilang kasamahan, no, na mga luto outlet na naisara ay muli pong
mapagbigyan ng mabuksan muli, no, yung kanilang mga business. Pero yun nga ang hindi inasahan po ni Madam na bigla po, no, na na-terminate ang mismo po niyang luto outlet, mga kaibigan. So kaya ay kita naman po natin, no, ang reaction din po ni Senador Rapi Tulfo, no, na talagang nakapagsabi nga niya, no, na abusado itong general manager po ng PCSO, mga kaibigan, no. Para bang yung kanya pong position ay ginagamit na po niya, no, sa pamersonal po, no, sa mga tao na mayroon pong reklamo sa kanya ay pinipersonal na po niya, mga kaibigan. So hindi po dapat ganun, mga kaibigan, dahil ay dapat po niya pakinggan kung ano man po. O talagang mayroon pong mga violation, so dapat din po bigyan po ng mga discipline action, di ba, mga kaibigan? Dahil abuso din po pagka bibigyan po natin palagi. Pero sabi nga to ni Madam na siya po ay wala po siyang violation sa loob po ng 20 years na po, no, na nag-operate bilang may-ari ng isang luto outlet. So doon lamang po, no, sa isang April rally na sumali po siya dahil siya naman po ang presidente. Yun na nga, na-surprise nga po, no, silang buong pamilya dahil nga ay biglang na-terminate po ang kanilang negosyo. So kayo po, mga kaibigan, ano po inyong masasabi dito sa mga ating mga nabalitaan, mga ganito po, no, na mga gumagawa po ng rallies kahit na hindi po nanggugulo, pero ito nga, no, ang kahinatnan. So paki-comment lang po, mga kaibigan, sa inyong sa ating comment section, sa inyong pong mga kuminto sa ating pong tinatalakay sa ngayon. So hanggang dito lang po muli, at ako po ay magpasalamat muli sa inyo, mga kaibigan, at naway palagi po tayong gabay ni Lord at iwas po sa anuman po mga kapahamakan, at sa ating mga kababayan dyan, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa ating mga OFW, palagi lang po mag-iingat. At siya po sa next video ko. God bless.